Oh, yeah. Hallelujah. Thank you po, Lord. Pakalamig, diba? Alright, so, sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, there's power in your name. There's freedom in your name. Lord, I decree and declare that everyone will experience that freedom today, O God. Lord, walang uuwi dito, Panginoon, nang hindi ka naranasan, hindi narinig ang salita mo, Panginoon. And Lord God, ikaw po ang manguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. And let your word give us life today, O God. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. Ayan, so wow, gumagalaw pala siya. So, mabuti po ang Panginoon. Amen po. Ayan. So ako ay nabibless dahil may mga nakikita po akong nagbabalik. Ayan. At may mga bago. At meron din po tayong bisita taga Zags Go Buyagan. Ayan po. So hello po. Good morning po, Sister. Ayan, nakalimutan ko yun. Ayan, so sige po. For this month, actually, tapos na po yung ating Feast of Passover. So it was from April 1. That's why nung umattend nung Tuesday na prayer meeting, nung March 31, ito po yung ating pinag-usapan. So siguro i-reiterate ko lang or ulitin ko yung iba doon sa na-share ko lang doon nung Tuesday. So ito pong Feast of Passover, they are commemorating the miraculous Exodus, 'di ba? From Egyptian slavery sino po yung mga naging slave doon? Yung mga Israelita. Tama po ba? So it was the time where they will remember their freedom from what? Slavery to Egyptians. So, doon, kapag 'di ba naalala niyo po yung isa sa parable na kapag may nakita na blood doon sa doorpost, ano po yung mangyayari? Papatayin po ba yung mga taong nandoon? Lalagpasan po sila, 'di ba po? So sila po ay hindi papatayin. Yung firstborn na nandoon ay hindi papatayin sapagkat ito yung nagre-represent yung blood doon sa doorpost na yon. It represent or symbolizes na sila ay anak ng Diyos, di ba? So when the blood is in their door, the angel will pass through and will not kill the firstborn son. So the blood symbolizes the freedom and cleansing of purification. So this season, ito po yung season kung saan a time to break free from spiritual bandage. It is a time to repent and renew our hearts. Diba? This was the feasting on the promise of redemption. So dito, ito yung mga panahon na inaalala na ito, sinave kami ng Lord, ito yung ginawa sa amin ng Lord. So in this season, the Lord is showing us that the blood of the Lamb continues to speak, even up to now. Diba? So it speaks of protection, redemption, and breakthrough. So let us always align His prophetic timing. So God is releasing new beginnings, divine favor, and supernatural provision to those who trust Him fully. So tayo po ang ating church, naniniwala tayo doon sa prophecy. Tama po. So we do believe in the prophetic times and season. So dapat we are being watchful. Kung ano na nga ba ang meron ngayon. So bago ko ginawa itong message na to, alam niyo po bang nag-video marathon ako? Nag-video marathon ako ng mga prophecies, mga sinasabi ngayon sa panahon natin para aware tayo at maging prepared. And I just want to share sa inyo yung ilan sa mga nakuha ko or natutunan ko doon. So, we need to know the time and season now from the prophet of the Lord. Diba? So, we do believe in that. Merong isang prophet, nagsabi na, eto po sa Pilipinas to, na meron daw isang sikat na kilala siyang tao and siya po ay involved sa isang hindi magandang gawain. So, hindi ko na po sasabihin yun. Then, they will meet
So what will happen? It will affect the churches, it will affect the nation. That's why we praise the Lord kasi meron po tayong intercessor, meron po tayong militia. So I'm calling the intercessor and the militia, we need to arise. We need to pray against those people. So, ayan. So same din with other nations. So kahapon may share ako dito sa isa nating kasama na may nakita ako doon na sa ibang bansa to. So nagsishare lang siya ng gospel. So maraming tao doon. Tapos nung nagsishare po siya, maraming nag-manifest. Dahil lang, alam mo yun, yung ginagawa ng Lord sa nation na yun. So iba po yung ginagawa ng Panginoon ngayon. And ayan. Sabi naman po sa ating bansa, ito na po kay Prophet Sado ko na to narinig, that tayo po, ang Pilipinas, we are being prepared para saan? For a mighty visitation of God. So this year, actually 5786 pa to, last year to, na sinasabi ni Prophet Sado na we need to be prepared doon sa mighty visitation ng Panginoon. Grabe no? Why? Bibisitahin tayo ng Lord. Di ba tayo masaya na bibisitahin tayo ng Lord? Biruin niyo yung bansa natin, bibisitahin ng Lord. How amazing yung favor sa atin ng Panginoon. So itong visitation, it also means judgment. It also means cleansing of the nation before He comes. Kaya ang dami po nangyayari sa ating bansa. And it only means na merong cleansing na ginagawa po ang Lord. So before He comes in His great and awesome glory. So ito po yung shinare ni, meron po pala akong ganyan. So ito po yung shinare ni Prophet Sado in Psalm 97 verses 1 to 3. So pwede po bang pabasa? 1, 2, 3, go. Amen. So dito ko po naunawaan na kaya pala ang tema sa last NPG, it's about righteousness. So isa po to sa binigay ng Panginoon na word doon sa ating IFP. So, and also in Malakay chapter 4 verse 1, pwede po bang basahin natin? Sorry, ang liit pala. 1, 2, 3, fire. Amen. So sabi po dyan, no, for behold, the day is coming. So sinasabi po ni Prophet Sado that the day of the Lord's coming is at hand. So ito po ay very, very near na po talaga. So in this verse, sinasabi dito na ito daw po, makikita natin dito yung judgment doon sa mga wicked, di ba? All the proud, all those who do wickedly will be stubble. And next naman po, in Malakay chapter 4, verse 2, sige po pabasa, 1, 2, 3, fire. Amen. So dito po, sinasabi dito sa verse na to, that there is healing and strength for those who fear the Lord. So sabi dyan, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings. So, praise God. So, if you remember last year, nung NPZ, sinasabi sa atin ni Prophet Sadu that, hindi po pala last year, pero hindi ko maalala yung taon ito, baka maalala po ng iba, that He told us na He will raise up an army. So, hindi ko po maalala yung taon na yun, kung kailan po yun. So, He will raise up, the Lord will raise up a mighty warriors. So, an army of prayer warriors, which is why we thank the Lord sa ating church. Meron po nun. Amen po. May mga prayer warriors dito magsabi ng Amen. Ayan. Thank you po, Lord. So, minsan, di ba po tayo as prayer warriors, sa militia, sa intercessor, either we get tired, di ba? So, aminin natin, minsan nakakapagod kapag sunod-sunod na yung mga prayer requests. But, sabi nga po sa Galatians 5, we should never grow tired nor weary, di ba, in doing good. But still, minsan nararanasan natin na parang
Lord, nakakapagod na sunod-sunod na yung mga prayer requests. That's why we need each other. Di ba? We need each other kasi kung tayo lang, we might lose hope. Di ba? Kung tayo lang mag-isa lang tayo nagpe-pray, talagang maaring mapanghinaan tayo. Pero kung tayo po ay sama-sama, kapag ang isa nangihina, tulungan natin. Di ba? Samahan natin siya, i-encourage natin. So, kapag tayo dito sa church, pamilya tayo, kapag may nakikita tayo nawawala ng pag-asa, nawawala ng faith, o nawawala na mismo sa church, so ito po i-encourage natin. Diba? So ipag-pray natin, kamustahin natin. So isang kamusta ka, kaya pa ba? Diba? So malaking bagay yun, even sa atin. So hindi lang siya sa iba. Diba? So that's why we need each other. Pero kung may kasama tayo, it strengthens our faith. That's what God is doing sa atin, di ba? So sinasabi rin po ni Prophet Sado na enough na daw yung moving backwards, di ba? Progressively move onwards. Let us go back and recall our destiny. All promises that God spoke over your life. Meron ba ditong nakalimutan nyo na ano ba yung mga pangako ng Lord? Meron ba dito nalimutan nyo na anong calling nyo o dinideny nyo lang kung anong calling nyo? Di ba? Meron ba dito nakalimot na ng mga ginawa ng Lord? I pray na wala dito nun. Amen po ba? So, all promises na sinabi ng Lord sa atin, kapatid, ano sabi sa atin? Ano yung encouragement sa atin ng isang propeta? Rekindle the fire. Di ba? Go back. Restart from the place you stop. Saan ka nag-stop? Saan ka huminto? Di ba? Saan ka nanghina? Balikan natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Lord para tayo ay mapalakas muli. Di ba? Hindi sa bagay na nanghihina tayo, balikan natin. Hindi. Talikuran na natin yun. Let's move forward. Di ba po? So the prophets are saying, Jesus is coming soon. Yes, alam natin yun. Di ba? Dito sa church, we are being prepared. Meron nga tayong ginagawa dito, na go bag. Di ba? Meron po tayong mga proyekto dito para sa paghahanda nun. But sometimes, when we go back doon sa ating bahay, sa trabaho, sa school, are we being prepared? Or maybe, most of us or some of us, masyado na tayong busy. Masyado na tayong occupied. Diba? So, kami po, hindi kami exempted dyan. So, nararanasan din namin yan. Ang daming ginagawa sa work. So, meron doon, may katrabaho po ko na lagi niyang tanong sa akin, alam mo ba na darating ng Lord? Sabi ko, oo, alam ko. So, ang tanong niya sa akin, laging yun yung topic namin eh. So, Christian din po to. Then, sabi ko sa kanya, ikaw, ready ka na ba? So, parang ganun yung usapan namin. Until through our conversation, nagpipray ako na, sabi ko, Lord, bakit ba ako laging natatanong nito? Kasi alam mo yung mafe-feel mo na may iba na gusto siyang malaman. So, may nireveal sa akin ang Lord through that conversation. So, yun po yung mamaya ko nasasabihin. So, basahin po muna natin yung Romans chapter 8, verses 1 to 17. Wala po na dyan. Punta po tayo sa ating mga Bible. Ayan, so pwede ko po bang i-request tayo na sabay-sabay lang basahin ito. Yan, so kapag nandun na po tayo, say amen. Ay, kindat lang po kayo. Ayan. So sige po, basahin po natin. 1, 2, 3, fire.
Amen. Ayan. So, thank you po, Lord. Nabless ba kayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Ayan. Ang dami ko narinig na nag-aamen. Praise God. So, himayin ko lang po itong mga verses na ito. Actually, napakaganda niya. Hindi ko po ito sinadya dahil sa lineup po natin. No? So, ito po yung talagang mensahe ng Lord sa atin today. And thank you po, Lord. So, sabi po dyan, wow, late pala. Pero nilagay ko na pala tong other version lang ito. So, in verse 1 to 2, sabi dyan, so now the case, in TPT version po ito. So now the case is closed. There remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus, the Anointed One. For the law of the Spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. So, why God is saying that you are not guilty or no condemnation? Kapag tayo, may relasyon tayo sa Panginoon, you will have a new life. Amen po ba? So, sino dito yung mga anak ng Lord? Pwede ba tayo magsabi ng Amen? Ayan. Thank you po, Lord. Kapatid, dahil sinabi mo, nag-yes ka, nag-amen ka na anak ka ng Lord, maniwala tayo na pinalaya ka na. Sabi sa awit kanina, we are free indeed. Diba? We are free indeed in the name of Jesus. Napaka-powerful po ng salita ng pangalan ng Panginoon. Diba? That's why every time that tayo nakakaranas ng mga challenges, nakakaranas ng mga attack, there is power in the name of Jesus. Sabihin lang natin yung pangalan na Jesus. And lo and behold, amazing things will happen. Amen po ba? So if you have a relationship with Jesus, you will have a new life. Pinalaya na tayo. Wala nang authority sa atin ng kasalanan at kamatayan. So ibig sabihin nun, dahil pinatawad at pinalaya na tayo, may access na ba tayo magkasala ulit? No po. Diba? So, ibig sabihin sa verse 2, dahil sa Espiritu ng Panginoon, ang namumuhay sa atin, kapatid, dapat patay na. Diba? Patay na yung dating tayo na makasalanan. Nawala na dapat yung connection natin doon sa dating tayo. Amen po ba? So, in verse 3, sabi dyan, for God achieved what the law was unable to accomplish because the law was limited by the weakness of human nature. Yet God sent us His Son in human form to identify with human weakness. So pinadala ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo makaranas din po siya. Siya po ay nagkatawang tao. Para maranasan din niya yung nararanasan natin bilang tao. So clothed with humanity. God's Son gave His body to be the sin offering so that God could once and for all, condemn the guilt and power of sin. Ano pong ibig sabihin nun? Inako na niya lahat. Diba? Inako na niya yung condemnation na yon, yung guilt na yon, yung shame na yon, inako na niya yun doon sa krus. Diba? Kapatid, it is finished. Tapos na yun. Diba? Alam ng Lord kung gaano tayo kahina at hindi natin kakayanin na sumunod on our own. That's why He sent Jesus to become like us. Diba po? So, that's why He sent Jesus, para maging kagaya natin po siya. So He died to take away punishment for our sins. He destroyed the power of sin over the lives of people, which is tayo yun. Sabihin mo nga, ako yun. Diba? Namatay para sa atin at nabuhay muli ang Panginoong Jesus para sa atin. Dahil ano? Dahil mahal niya po tayo. So He destroyed the power of sin over the lives of us. Inako niya na yun kasi alam niya na hindi natin kakayanin. Sinira niya yung kapangyarihan ng kasalanan para mamuhay tayo ng may katuwiran. Tama po ba? Hindi katuwiran, kundi katuwiran. Dapat mamuhay tayo ng banal. Mamuhay tayo ng righteous, diba, sa English. As God will visit us, He is cleansing first, and let the righteous will arise in this nation. Bago sa nation, kapatid, I pray and I declare it will arise first dito sa ating simbahan. Amen po ba? So, in verse 4, ayan. So now, every righteous requirement of the law
can be fulfilled through the Anointed One, living His life in us. And we are free to live not according to our flesh, but by dynamic power of the Holy Spirit. So, basahin ko lang in Amplified Version. So that the righteous and just requirement of the law might be fulfilled in us who do not live our lives in the ways of the flesh. Flesh, it means guided by worldliness and our sinful nature, but live our lives in the ways of the Spirit. Spirit, open and close parenthesis, guided by His power. So, ginawa ito ng Diyos para sa atin. How amazing ang Lord dahil yun yung ni-require ng Diyos, di ba? Tapos na siya dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon. So si Jesus ay sapat na. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Christ is enough. Amen po ba? So dapat kung sapat ang Diyos, dapat talikuran na natin yung nakaraan nating buhay. Amen po ba? So ang power ng ating bagong buhay ay hindi dahil sa kahinaan natin. Diba? But kung hindi sa kapangyarihan ng banal na spirito na nirelease sa atin nung tinanggap natin ang Diyos. Amen po. So in verse 5, those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves. But those who live by the impulses of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. So motivated by the flesh. In other translation, in Amplified, for those who are living according to the flesh, set their minds on the things of the flesh, which gratify the body. But those who are living according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit, His will and purpose. So minsan alam naman natin ang katotohanan na ito, di ba? Alam natin yung law, yung constitution na nakasulat dito, di ba? So saan ba natin makikita yung law? Saan natin makikita yung constitution? Ito po, sa ating Bible. Tama po ba? So, but still, we do what our flesh wants us to do. Diba? So, minsan iniisip natin, hindi naman ako magiging masaya dyan. Hindi ko yan gusto. O kaya, ang tagal sumagot ng Lord. Eh di, ganito na lang gagawin ko. O kaya, lalapit na lang ako kay friendship. Diba? Manghiram ako sa kanya. O kaya, ganito, hindi naman ako pinapansin sa office. Mag-resign na lang kaya ako. Hindi ako yun na. Sample lang po yun, di ba? O kaya, iniwanan na ako ni ganito. What if ganito na lang? Di ba? So, o kaya, manood na lang kaya ako tuwing Tuesday, 7:30 p.m. kesa umatin ng prayer meeting. Wow. Diba? So, I pray na wala pong ganyan sa atin dito, diba? So, sometimes, we will choose our flesh than our spirit. Kasi, Pastor, pagod ako, inaantok na ako, hindi na po muna ako atin ng prayer meeting. Ayan, diba? So, kaya, Pastor, may lakad ako, hindi mo na ako aatin ng linggo, Joke lang. So, minsan, tayo po, nauuna yung flesh. Tama po. May mga pagkakataon na mas pinipili natin kung ano yung nagpapasaya sa atin. Rather than kung ano yung nagpapasaya sa Lord. When was the last time na natanong mo ang Lord, Lord, ano ba magpapasaya sa'yo today? When was the last time na tinanong mo ang Lord, Lord, anong gusto mo today? Lord, saan tayo pupunta today? Lord, anong kakainin natin today? So, when was the last time na talagang very intimate tayo sa Panginoon? So, ano kaya yung nagpapatakbo sa buhay natin ngayon? So, in verse 6, sabi dyan, for the sense and reason of the flesh is death, but the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. So, actually, gusto ko po yung sinabi sa Amplified Version. Now, the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. Kaya siya death, because it pursues sin. But the mind of the Spirit is life and peace. So the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever. So ganun po yung kaibahan ng flesh and ng spirit. So sa spirit, sa mindset of the Spirit, it brings life. It finds life and peace.
While, on the contradict po nun, yung flesh, it brings death. So, ito ba ay literal na death? Sa tingin nyo po, ito ba ay, pag sinabing death, ito ba ay literal na death? Kung ang mindset daw natin ay controlled daw ng Holy Spirit, we will find peace and life. Kapag daw ang ating pag-iisip ay nakafocus sa gusto ng ating laman, it will bring death. It means it will disconnect us to God. Diba? So ito po ay unti-unting hindi natin napapansin, malalayo tayo sa Panginoon. Pero in verse 9, tumawid na po ako. But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. Sabi po dyan, when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, which is Jesus, you are not of Him. So, pero alam niyo po, naniniwala ako na dapat hindi na tayo ganun. Diba? Hindi na natin dapat sinusunod yung gusto ng flesh natin. Diba? Instead, we need to obey yung gabay ng Holy Spirit, yung guidance ng Holy Spirit, yung wisdom from the Holy Spirit. Dapat yun po yung pinapakinggan natin, sinusunod natin. Pero kapag ang tao daw ay walang Holy Spirit, hindi siya kabilang sa Panginoon. That's why we need to have relationship with God. So in verse 10 to 11, sabi dyan, now Christ lives His life in you. Uulitin ko kapatid. Now Christ lives His life in you. So ang Panginoon ay namumuhay sa atin. Tama po ba? And even though your body may be dead because of the effects of sin, His life-giving Spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. And in verse 11, sabi dyan, yes, God raised Jesus to life. And since God's Spirit of resurrection lives in you, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Is there anything in our life right now na para bang hindi na umuusad, walang buhay? Pero kung tayo, we always say and we always believe, we read the Word, we pray to God, yung relationship natin sa Panginoon ay maayos, it will bring life to us. Diba? So, why do we worry? Bakit tayo minsan nag-aalala? Kung ang Panginoon ay buhay sa atin, bakit po tayo nag-aalala? Dahil namumuhay sa atin si Jesus, may bagong buhay na tayo dahil sa Diyos. The Holy Spirit is in control of our lives. In verse 12, sabi dito, so then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all. And we have no further obligation to live in obedience to it. For when you live controlled by the flesh, kung tayo daw po ay namumuhay na kontrolado ng flesh, you are about to die. But if the life of the Spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life. So ang ating flesh ay wala ng karapatan dapat sa atin. So wala na tayong obligasyon na sumunod pa dito. So kapag nag-agree ka, sumunod ka dito, you will die, you will be disconnected with the Lord. Diba? So instead, allow the Holy Spirit to work in us and through us so that we will be able to stop what we can't. And when we obey, we will have life with God. So ano pong susi dito? Obedience. Dapat tayo, kapag may sinasabi ang Lord sa atin, tayo po ay sumunod. And in verse 14 to 15, sabi dyan, the mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphan. For as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. Actually, nilagay ko po yung, yan, so, hindi po pala siya nalagay. Wait lang po. Punta lang tayo sa Romans 8, 14 to 15.
NKJV version. Ayan. So sabi po dito, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, or in other translation, spirit of slavery to fear, but you received the spirit of adoption, or sa other translation po, it's sonship, by whom we cry out, Abba, Father. So, praise the Lord. So sinasabi po dito sa verses na to that there are two spirits that God is showing us today. The spirit of sonship or adoption, or the spirit of slavery or bondage. Bakit kaya minsan alam naman natin na nakikita ng Lord yung sitwasyon natin, pero minsan sa puso natin napapasukan tayo ng pagdududa, kapag hindi natin pinapalayas o hinahayaan natin, it will adopt another sin. Kapag hinahayaan lang natin na tayo tumambay sa atin yung worry, alam niyo po mangyayari. Mag-a-adapt yan ng another doubt. Mag-a-adapt yan ng another, sabi natin, fear. Diba? So, dadami siya na dadami, and it will blind us from our faith. Diba? So, in Romans 8, Paul declares the inheritance and gift we receive through salvation. So, meron po tayong namana, meron tayong inheritance and gift na natanggap natin through salvation. And that is the spirit of sonship, the spirit of adoption. So, dapat po tayo naka-anchor yung ating true identity as a sons and daughters of the living God. We need to operate in the spirit of sonship bilang tagapagmana, di ba po, bilang anak ng Panginoon. And it will empower us to walk accordingly doon sa part and purpose na hinanda para sa atin ng Panginoon. Yet, since we are living in this world, where the prince of darkness reign here, di ba po, si Satan nag-reign, tayo po, ang daming atake na ginagawa ng kaaway. Sometimes, itong gift na to will be opposed by the enemy. There is also a spirit of slavery that ano pong daladaran ng spirit of slavery or bondage? Ito po ay fear, doubt, lack, and rejection. Sometimes, it will make us feel that we are abandoned, rejected. Diba? So, ang role po ng Holy Spirit is to make it clear to us. Pinapaalala sa atin ng Holy Spirit ng Diyos na anak ka niya. Diba? Na tayo ay anak ng Panginoon. So, dapat hindi na tayo namumuhay doon sa dating ganon. Tama po ba? Doon sa fear, doon sa worry, doon sa spirit of slavery. Dapat tayo namumuhay na tayo bilang anak ng Diyos. Diba? So we need to walk in confidence and freedom that we are no longer slaves to sin. For we are the child of God. So pwede mo ba sabihin lang sa sarili mo, I am no longer slave to sin, I am a child of God. Amen. Kasi ako naniniwala, kapag dinideclare natin to, mas lalo tayong na-empower. Kapag kasi nandito lang siya, pwede mo makalimutan. Pero pag sinasabi ng mga labi mo, dinideclare mo, pinaparinig mo sa kaaway, I am no longer slave to sin. Nakaraan ko na yan. Tapos na yan. Pinagbayaran na yan ng Diyos ko. I am a child of God. So, this is also initiated by the Holy Spirit. The way we live our lives is connected to whether we think we're a son and daughter or where we are a slave. Halimbawa po, if you remember sa story ng parable of the prodigal son, yung elder doon, ano po yung sinabi niya sa kanyang tatay nung bumalik yung prodigal son? Sinabi niya doon, oo, na hindi niyo ako pinagkatay, di ba? Anak niyo naman ako. Lagi niyo akong kasama, nandito ako.
Pero bakit hindi ko naranasan yung nararanasan ng bunso kong kapatid? Di ba? Pinara-praise ko na lang po yun. Ayan, so halimbawa yung isang elder, ilagay natin yung lugar na, yung posisyon natin doon sa elder son, doon sa story of the prodigal son. Nakatira naman siya sa bahay, tama. Kasama naman niya yung nanay at tatay niya. Anak naman siya. Pero bakit niya inisip na slave kaya siya? Di ba? So parang sometimes, hindi ko po alam kung nararanasan natin yun, na tayo po bilang anak ng Diyos, attached pa rin tayo doon sa old sinful life natin. Yes, possible. Pero alam mo yun, minsan iniisip natin, wala naman si pastor eh. Wala naman nakakita. Okay lang yun, minsan mapamura. Meron ako napanood na isa siyang sikat eh. Tapos nagulat ako na napamura siya. Tapos ang sabi ng mga comments doon, ay pwede pala yun, Christian pa naman siya. Di ba? So, we really need to be careful on how we move, di ba? Say doon, talk to other people. So, minsan bumabalik sa dati. Okay lang yan, minsan lang naman, etc. Kapatid, kaya to pinapashare sa atin ng Panginoon. Because He wants us to be free from that mentality. Di ba? We need to be set free from that mindset na okay lang yan. Yung salitang okay lang yan. Diba? It's not okay. So, kapag ang kasalanan ay kasalanan, period. Tama po ba? So, tayo po bilang anak ng Diyos, binigyan tayo ng susi. Diba? So, gaya sa isang bahay, diba, ang anak ba binibigyan ng susi? Tama po ba? Diba binibigyan naman ng susi? Mga anak dito, tama po, mag-agree kayo. So, bilang tayo, kaparte ng pamilya, we are given nung key. So in short, we are also given the authority na pumasok ng bahay anytime. Tama po ba? So simula nang tinanggap natin si Jesus, you are set free. We are set free from the bondages that we should not be living in that bondages. Diba? So, wag na natin balikan kapag tinapon na kapag pinalaya na. Halimbawa, kapag ano ba yung mga old sinful life na kapag nakakapag-isip tayo ng masama sa iba. Diba? Na minsan, bakit ko nga ba siya inisip? Kaya minsan, mabilis magtampo. Diba? Yung mabilis mainis. So, minsan babalik yan sa atin, mamumuhay yung dating, ay, okay, bumabalik yung dating ako ata. Okay, kailangan maalis to, kailangan ipag-pray natin to. Diba? So, kapag tinapon na, kapag tinalikuran na, wag na natin balikan yung kasalanan. Tama po ba? Kapag may slave, di ba? Kapag tayo, we felt like we are slave, meron takot eh. Di ba? Gaya din ng prodigal son. Sinabi niya doon, sige, babalik nga ako. Di bali na maging slave ako. Okay lang yan. Kasi nagkasala ako eh. Akala ko hindi na ako papatawarin. Siguro ganun yung iniisip ng prodigal son eh. He was in bondage of sin. But when he comes home, ano pong nangyari sa kanya? Di ba winelcome back siya? The sonship ba ay nawala sa kanya? Hindi po. Anak pa rin naman siya, tama. So, gaya natin, the Lord wants us to go back sa Kanya. If ever we felt like we are lost, if ever na tayo ay parang tumatalikod na sa Panginoon, kapatid, bumalik tayo because the Lord is coming soon. The Lord is coming soon. Ano po yung ginagawa natin ngayon? So, ang Greek word daw ng slave is phobos. It means to flee and to withdraw. So, slave live in fear. Sometimes, they want to be set free because of feeling inadequate. Minsan may mga anak po na ganun, no? Na pag feeling po nila mahina sila, pag feeling nila na hindi sila worthy, ang gagawin nila, aalis sila. Diba? O maglalayas po sila. O kaya pag may mga tao rin na sa school, halimbawa, nag-fail, anong gagawin nila? Aalis sila. Diba? O kaya hindi nila kakausapin yung magulang nila. Sa work, kung nag-fail, ano po yung mangyayari? Sometimes we felt like ayoko kaya munang kausapin yung boss ko. O kaya we felt like na, sige, ganito na lang, hindi na lang muna ako lalapit sa mga ka-team ko. So, ang nangyayari, because of
fear, because of shame, because of guilt, unti-unti ka nag-isolate. Diba? And in our times of isolation, in times of idle, diba, nagiging idle tayo, wala na tayong ginagawa. That's where the enemy will attack us. Diba po? So, doon napapasok yung mga bulong sa atin na, sige, gawin mo to. Okay lang yan. Doon na yung tinatawag na okay lang yan. Na minsan tayo, dahil nag-isolate tayo, lumayo tayo, we felt like natatakot tayo dahil feeling natin, slave tayo di ba? Pero minsan nakakalimutan natin na anak tayo. Tayo, pinalaya na tayo doon. So we always fall short of the glory of God. So sometimes we want to flee from His presence. Then shame comes in, guilt comes in, doubt and death of relationship with God. Yun na po yung mangyayari sa atin. So right now, if you will assess yourself, ano po yung mga priorities natin from this, ayan po, na nasa screen natin. Pray or time with God, time with family, friends, career or school, rest, travel. So sige, kung pwede sa phone nyo, isulat nyo kung ano ba yung number 1 to 6 ninyo dyan. Ano ba yung mga nagiging priority natin? So, sige po. Mabilis na ano lang, ano dyan. So, ano yung priorities mo sa ngayon? Dito sa mga nandito na nakasulat. Ano yung number 1 mo, number 2, number 3, 4, 5, and 6? Ayan, so sige. I hope yung iba nakasagot or kahit sa isip nyo, syempre nasa church ako, so number 1 ko dyan, pray or time with God. Tama po ba? O kaya number 2 ko dyan, time with family. Ayan, di ba? O kaya yung iba dito, di ko alam kung may sasagot ng school o career, number 2. Ayan. O kaya, meron ba dito sasagot number 1 mo, rest? Ayan, so, may nag-iwan. Number 1 niya, rest. Ayan, so, ito yung mga bagay na sa tingin natin, dapat na priority natin. Pero ang nangyayari, baka yun nga, yung iba, ang number 1 natin, travel. O kaya number 1 natin is rest. Diba? So, ito yung mga kapag i-assess natin yung sarili natin, ano kayang priorities ko ngayon? 'Di ba? The question is, are we living in the spirit of slavery or spirit of sonship or adoption through this priority? So, ano kaya yung inuuna ko? 'Di ba? So, adoption, it means son, and placing, it means that we are accepted. So, alam niyo po, share ko lang sa atin, it's been so long na tinatawag na po ako ng Lord na pumunta sa mountain. Ayan, so ang tagal, sobrang tagal bago ako nakasunod. And dahil lagi ko nire-reason sa Lord, pagod ako, o kaya busy, may ginagawa. Then alam niyo po, pagpunta ko doon, sobrang excited ako to meet the Lord. So napaka-sweet ng Lord kasi every time pupunta ako doon sa mountain, sa prayer mountain, ang gusto ng Lord this time na pinagawa niya sa akin is to rest. Rest in Him. Diba? So, He knows what I'm going through. But nung time na yon, binago niya yung puso ko at isipan. Na imbes na usually, di ba, pag pumunta tayo doon, sobrang bigat ng nararamdaman natin. Pero alam nyo, pumunta po ako doon para lang to really praise the Lord for what is going doon sa aking buhay, ano yung nangyayari sa aking buhay, na hindi, pumunta ako doon hindi dahil may gusto akong tanungin, dahil may gusto akong idulog or what. Nandun ako para lang magpuri sa Lord. So, nung time na yun, nung nandun na ako, niremind ako ng Lord na kung kailan ako unang pumunta doon. Tapos nung nag-worship lang ako, nagpe-pray lang ako sa Kanya, sobrang sarap lang ng feeling kasi kasabay mo yung ibon, kasabay mo yung mga puno, 'di ba? Yung humahangin yung 'di ba? Yung puno. So,
kasabay mo yun lang naririnig mo, tapos umaawit ka sa Kanya. Napakasarap nung feeling. Minsan para ka nang baliw eh. Kasi pagtingin ko sa kaliwa ko, may tao pala eh. Parang ako naman, para lang akong baliw doon na kanta lang ako ng kanta. Wala na pinagsasabi ko sa Lord, nagpe-pray, kinakausap ko siya. So, pagtingin ko pala, meron palang ibang tao doon. Pero alam niyo yun, ang gaan sa feeling after. Then, I'm so amazed kasi nung pumunta ako doon, yung word na nakuha ko, nung in-invite ako ng Lord, yun din yung word na binasa ko or reading natin on that day. So, sobrang na-amaze ako sa Lord na, wow, sobrang sakto na, okay, kaya pala ako pinapunta ng Lord because of this. So, syempre, inaral ko, tinanong ko ang Lord, nagpray ako, kung ano talaga yung gusto niyang ibarating sa akin. So, now, we go to the spirit of slavery. So, slave, for my coworkers in the ministry, I pray that we will not go here out of duty lang, out of responsibility, out of attendance. But I pray na nandito tayo sa church, it is out of our obedience and love to the Lord. Kasi sa amin, sa work, isa po ito sa napag-uusapan namin na sometimes we go there, hindi pala kami, yung mga kliyente namin, yung mga tinuturuan namin, minsan iniisip namin na baka kaya sila nandito is out of requirement, di ba? Out of duty, out of responsibility. Di ba? So, yun yung iniisip namin eh, nung nagsisimula kami. So, pero alam nyo, lagi kaming pinapahiya ng Lord na hindi yan yung reason ba't sila pumunta. Ang reason nila ay ako. Lo and behold, after nung araw namin, tatanungin ko yung mga nag-facilitate. Sabi ko, kamusta? Sasabihin nila sa akin na na-encounter nila yung Panginoon, sila po ay nakatanggap sa Lord. Diba? No, parang minsan akala natin, yun yung reason nila. But then God will automatically change everything. Basta we always align and obey Him. Diba po? So Satan will always throw lies until mahulog tayo sa trap niya. So come back. Let us always come back to our first love. In the end times, isa sa sign is that many will grow cold. Right now, check our heart rate, our spiritual heart rate. Kamusta? Mainit pa ba? So, let us always ask the Lord na, Lord, nangihina na ba yung apoy ko sa'yo? Hindi na ba okay yung apoy ko sa'yo? So, let us rekindle the fire if you notice or alam mo sa sarili mo na nangihina na yan, nanlalamig na yan. So today, I just want to share 3 things lang, mabilis na to. So number 1, how to operate in the spirit of sonship. Number 1, we need to take every thought captive and fix our mind on things above. So saan po natin makikita yan? Sa Colossians 3, 1 to 2, pwede po bang pabasa? 1, 2, 3, fire? Amen. So kanina po, natutunan natin na tayo po, since tinanggap natin ng Lord, we are raised with Christ. So sabi po dyan, since we are raised with Christ, we need to seek those things which are above. Ano yung mga bagay na patungkol sa kingdom? Diba? Ano yung mga bagay na nakaka-please sa Panginoon? Ano yung nasa puso ng Lord? So let us set our mind on things above, not on things on earth. Kapag tayo ay minsan tempted tayo ng mga yung mga pag-aalala natin or dahil sa mga nangyayari ngayon, for sure, sino ditong hindi apektado sa pagtaas ng gas, di ba? Lahat naman tayo apektado dyan. Sa mga nangyayari sa politika, di ba? Sa paligid natin. Hindi ko alam kung aware kayo sa nangyari hapon na sa isang city, na merong nasunog. That's why yung air po natin is hindi clear. Diba? So, yun yung nababasa ko sa news na shinare po ito ni Sister Jonah sa ating GC. So, dahil tayo kakabasa natin ng news, minsan nagiging na tayo,
consume na ng anxiety o nagwo-worry na tayo o minsan doon na tayo nakatingin, 'di ba? O kaya ang ating mga personal challenges o kaya material needs na kailangan natin. Pero sabi po ni Paul sa verse na to, He calls us to set our minds on things above where Christ is seated. So, to set our heart on things above means yung satisfaction natin, it is no longer comes doon sa mga gawaing makamundo. 'Di ba? O yung binibigay sa atin ng mundo. So, we have a choice to surrender our whole being to Jesus. So, yung thoughts natin, yung worries natin, yung present problems natin, and our future dreams, let us surrender this to Jesus Christ. So, magagawa natin itong bagay na pinapagawa sa atin, kung tayo ay laging nakatingin sa Panginoon. 'Di ba? So, hindi tayo nakatingin sa problema, kundi sa Kanya. So, sabi dito sa verse na to, pabasa nga po ulit, 1, 2, 3, fire. Amen. So, pwede po bang sabay-sabay ulit natin sabihin lang na I have the mind of Christ. 1, 2, 3, fire. Amen. Amen. So, sa pamamagitan nito, we begin to think like Jesus. 'Di ba? Kapag naniniwala ka that I have the mind of Christ, today, I have the mind of Christ. So, kapag nauunahan ka ng problema, I have the mind of Christ. Na sabihin natin na dapat gaya tayo ni Jesus. We need to think like Jesus, act like Jesus, and speak like Jesus. So, alam ni Jesus if sino siya, sino yung Abba Father niya, and ano ang purpose niya. Jesus is secure doon sa ginawa niya. And I pray that the Lord will captivate any thoughts that is not from Him sa atin ngayon. And to help us grow in having a mindset like Him. So the spirit of sonship will take thoughts captive and make them obedient to Jesus. So it means that kapag tayo nagkukulang or nararanasan natin yung insecurity, pumapasok siya sa ating isipan, let us ibigay na natin agad to sa Lord. 'Di ba? I-surrender na natin sa foot ni Jesus. So declaring that Jesus' blood has been shed and these thoughts of anger, guilt, shame, and lack no longer have a hold on you. So, 'di ba, sabi nga po, through His blood, 'di ba, in Jesus' name, ito po ay wala ng kapangyarihan sa atin. So, the Holy Spirit wants to train us to think and meditate on the thoughts of God rather than the negative things that we are used to. So, let us always follow the Holy Spirit leading. So, let us always decide na i-crucify natin yung flesh natin and walk in the Spirit. So number 2, we need to by being confident of our identity. So pabasa po ang Philippians 1:6, 1 to 3, fire. Amen. So sabi dyan, being confident. That's the key. Maging confident tayo that ang Lord, ano man yung sinimulan sa atin ng Panginoon, sa buhay natin, He will complete it. Kaya kung may mga promises sa atin ng Lord na hindi pa nangyayari, the Lord will complete it. Amen po ba? So, isa sa sinisira talaga ng kaaway sa atin yung identity natin. Kaya sabi ng Lord, remember, declare who you are in Christ. So, kapag ang anchor natin, yung identity natin, hindi siya naka-anchor doon sa sinasabi ng Lord sa atin. So, tayo ay nagiging vulnerable sa lies ng kaaway, distractions, and ginagawa ng kaaway sa atin. So, parang sa bahay lang. If hindi malalim yung foundation, di ba, konting bagyo lang nasisira. Tama po ba? Kapag hindi ganun kalalim o katibay yung pundasyon nun, anything or na mangyari, pwedeng mangyari doon, like bagyo, di ba, baha. So, kailangan confident ka kung sino ka sa mata ng Panginoon, hindi ng tao. So, tayo, kapag nakaranas po tayo ng rejection, then the spirit of slavery will operate. Then we will feel insecure, di ba? We will feel na may kulang. We feel yung shame, yung guilt. Well, the spirit of sonship, which legally given through the blood of Jesus. So,
yung spirit of sonship, it operates out of joy, peace, and security. So let us choose what we will operate in every day of our life. So, pwede ba natin basahin ulit ito? Luke 10:19, 1 to 3, fire. Amen. Amen. So, sabi po dyan, now you understand that I have imparted to you Jesus' authority to trample over His kingdom. You will trample upon every demon before us and overcome every power Satan possesses. Absolutely nothing will harm you as you walk in this or in His authority. So dito po sa verse na to, it emphasizes yung authority na binigay sa atin ni Jesus as His followers, as His child, over spiritual forces. So itong authority na ito, it will allow us to trample over the kingdom of darkness. It will allow us, it will help us to face yung mga ginagawa or yung face yung kaaway and overcome the power of Satan without fear na mapahamak tayo. Minsan, to be honest, kapag ako po may naipagpipray, minsan nakakaramdam ako ng takot. Pero nire-remind ko yung sarili ko, sino ako. Anak ako ng Lord. Sinasabi ko sa sarili ko, dinideklara ko yung salita ng Panginoon. Kaya kapag may naipagpipray ako, ang unang-una kong pinapabanggit sa Kanya ay pangalan ni Jesus. So, lagi ko sinasabi, sabihin mo nga, in Jesus' name. So, pag hindi niya nasasabi, talagang pray tayo na, or i-share natin sa Kanya yung salita ng Panginoon. Because there is power in the Word of God. And kapatid, as a believer of Christ, you have the authority to trample every work of the enemy sa buhay mo. Hindi mo kailangan laging tawagin si pastor. Hindi mo kailangan laging tawagin yung intercessor. Ikaw mismo, you have the authority. Amen po ba? So, kailangan gamitin mo lang yan. So, sabi sa research ko, yung dito po sa verse na yan, yung trampling serpents and scorpions pala ay sumisimbolo sa victory over evil. Ayan. So, and spiritual opposition. So, pinapakita daw nito sa Diablo na hindi niya tayo mapapahamak kasi we are walking under God's authority. So, tinatawag tayo na mga anak ng Diyos, tayo na naniniwala sa Panginoon, tinatawag tayo to exercise our faith. Diba? Let us confront evil and kumilos ng may dapat laging align yung puso at isipan natin sa Panginoon. So as believers, we have the authority to bind the enemy. Dapat close doors of demonic influence in our lives and still tayo po ay magiging unharmed because we are protected by the blood of Jesus Christ. So spiritual battles, hindi yan nilalabanan through human strength, but through the authority and power given by Christ. So let us activate our faith and trust the most powerful God. So our God-given authority can override any demonic power, poverty, problems, and diseases, and many more. So ano lang sikreto? Let us look up. Diba? Because God is bigger than our enemy. Amen po ba? And lastly, but not the least, access granted. Yan, so gusto natin to. Favor and spiritual blessing. So sabi po sa Ephesians 1:3, pwede po bang basahin natin sabay-sabay 1, 2, 3, fire? Amen and amen. So, the Lord bless us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. And sabi po sa Isaiah 58 verse 11, wala na po dyan. Pwede po natin basahin sa Bible. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. So kapag tayo nag-ooperate doon sa spirit of sonship, we will operate from a mindset of abundance.
and overflow. Even in simple things, let's thank God. For example, nung narinig ko yung balita patungkol po sa news, balita patungkol sa news, sorry. Balita patungkol sa gas, ayan, na meron nang pinadala tama dito sa ating bansa. So, kahit yung iba kasi ang sasabihin, ano ba yan, parang puro reklamo pa rin yung mababasa mo or what, or maririnig mo. Pero ako nagpapasalamat ako sa Lord, kahit maliit na bagay lang yun. Why? Kasi may supply. Kasi may naging sagot sa panalangin natin. Amen po ba? So, it will help us through, though the prices will still be high. Hindi ko po sure kung mataas pa rin ba yung presyo ngayon. But let us always cry out to our Abba Father because He is faithful to meet our needs in His perfect time, will, and way. Kapatid, hindi ka mag-isa at hindi ka iniwan ng Diyos. When He made the promise through His written and spoken word, it will happen. So, kapag feeling mo na mukhang hindi na ito mangyayari, mukhang ganito hindi na ito matutupad, kapatid, i-declare mo yung promise sa'yo ng Lord. I-declare mo yung word sa'yo ng Lord. Kasi there is power in the word of God. Di ba po? So, today, ang title po ng mensahe ng Panginoon is tahanan. So, bakit tahanan? Kasi yung tahanan, di ba, ito po yung lugar kung saan dito mo matatagpuan yung comfort. Tama po ba? Kung saan pwede kang maging ikaw. Di ba? Pwede kang tumahan sa piling ng pamilya mo. Malaya kang tumahan na. Kasi ikaw ay parte ng pamilya, ikaw ay anak, ikaw ay piniling, di ba? Maging anak ng Panginoon. Hindi ka slave. Kahit minsan o madalas, hindi natin kasundo yung kasama natin sa bahay. Pero pamilya mo yan, tama po ba? Walang ibang magiging safe place o tahanan, kundi yung tahanan na meron ka ngayon. Yung tahanan na kasama mo yung pamilya mo. Ito po, tahanan din natin ito. Ito ay ating safe place, di ba? Na kahit minsan hindi nagkakasundo. Ayan. Pero still, ito ay tahanan natin because dito natin nararanasan sama-sama ang Panginoon. Amen po ba? So, dati, alam niyo po, sa sobrang busy ko, hindi na po talaga ako minsan nakakauwi. Dahil mas gusto ko din magpahinga. Pero alam niyo po, every time may pinarealize sa akin ng Lord, every time kasama yung pamilya, iba pa din. So, di man kami madalas nag-uusap-usap, masyado. Pero yung presensya ng isa't isa, ewan ko kung ganun din po tayo. Na kapag kasama natin yung pamilya natin, yung presensya lang niya, di ba? Sapat na. So, ito po yung isa sa natutunan ko sa Lord. So, kapag naramdaman mo ang presensya ng Lord, you felt secure, protected, loved, comforted, and many more. Tama po ba? So, kapag nararanasan natin, nandito ang Lord. I felt secured, I felt love, di ba? So, that's why we worship. That's why every time ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko, I will seek His presence, His voice, His touch, His word, saying sa akin, sinasabi na sa atin ng Lord, and sinasabi sa iyo ng Lord ngayon. I don't know kung meron man sa atin, may bigat na pinagdadaanan. God is saying us today, tahan na, anak. Ayan. So, tumahan na tayo because God is with us. So, ito yung panahon na marami ang umiiyak sa Lord. Marami nangangailangan nung kapangyarihan niya. Marami nangangailangan sa Lord. That's why ito po yung shinare sa atin ni Pastor B-Boy last time. Church, now that you know these things, let us be a vessel of comfort and blessing to people today. Marami po yung nawalan ng trabaho. Nagkasakit, tinamaan yung kanilang mental and emotional health. This is the season, this is the time na kapag may kakilala tayo, pag-pray natin. This is the moment, this is the season na lapitan natin sila. Huwag tayong, na bahala dyan. Di ba? So this is the time na tayo yung maging vessel ng Panginoon. The Lord wants us to cry out to Him, Abba, Father. So to operate from the spirit of sonship and to be set free from the spirit of slavery is to accept Christ and let us take every thought captive and fix our mind on things above
being confident of our identity, kung sino tayo sa Panginoon. And after that, we will receive the access granted, yung favor and spiritual blessing ng Panginoon. So now is the time to walk confidently as the victorious child of God, that the Lord says, you are not who you believe you are. Kung pinaniniwalaan mo na ganito ka, na ganyan ka, kapatid, punta ka sa Constitution. Punta ka sa law. Nandito yung katotohanan. So, mabuti po ang Lord. Thank you po, Lord.